Sa mismo yung bilang. Sa buwan talagang tapos dito ng promise mo yan. Kabuhan sa alaba. Ang tapos. Sakali mo. Tawang, bilang buwan po ito. Kasi dito, pupunta po sila ng barangay. Try nyo muna po kung available siya. Ano ba na kaya? Maluwalhati, mapasalamatan, maitanghal at maparangalan. Salamat po Panginoon na sa malaya o Diyos na makalalapit sa iyong banal na trono. Dalangin po namin aming Ama na kami Panginoon ay iyong marapatin, patawarin, linisin sa ano pa mang karumihan o kasalanan na nakikita niyo pa sa aming pong mga inisip po ninyo kami na yung banal at makapangyarihang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Kung kaya't sa oras na ito, aming Ama, inaangkin na po namin ang iyong pagpapatawad, ang iyong paglilinis. Salamat po, Panginoon, na kami. Okay po, pwede na po tayong maupo sa oras na ito sa presensya ng ating pong Panginoon. Gaya ng sinabi ng Panginoon in Matthew and Prophet, at sila po ay isang inhenyero at kaapliedo po nila ang pamilyang ito. Kamag-anak pa po nila sila kasi sila po ay walang visit Kasipit. Pero nung nakita ko yung tarpaulin sa labas, ay, kaapliedo ko pala yung yung sumakabilang buhay ng father ni Panginoon is to share yung comforting word para sa family. Which is hatid na sa kanyang huling hantungan yung noon ay lahat ng ay mayroong yugto o schedule ang bawat there's a time, few days sa pamilya ng Manawis family ni Kagawad. The Lord is close to the broken heart. Napakabigat. But alalahanin po natin na yung presensya ng Diyos ay siya po nung grief po natin during these times. Lalong-lalo na He raised niya. Isang mahal mo sa buhay, nagkakaroon ng void, nagkakaroon ng broken-hearted. So, ang ating pong Panginoong Diyos is not distant. Hindi po siya malayo sa mga sakit, sa mga pain na nararamdaman po natin. Meron po siyang promise na siya po ay malapit sa bawat isa.
lalong-lalo na doon sa mga nagluluksa. Titingnan po natin yung pinakaiksing verse sa Bible sa John 11, nagpigil. Talagang siya po ay umiyak nung umuwi yung kanya pong kaibigan na si Lazarus. Kaya tuloy na manalangin na sa darating na mga panahon, maintindihan natin kung bakit. Huwag kayong mabalisa sa house, ang sabi ng Panginoon. And I am going to prepare a place for you. I would not tell you this if it were not so. You know the way that leads to the place where I am going, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ang sabi ng Panginoon. Panginoon ay sobrang lapit po sa atin ngayon at ng Lord sa buhay po ni Tatay Kagawa. He touched many lives. At marami po tayong mga lesson learned. Marami po silang mga alaala na iwan. Of course, maraming magaganda. Siyempre, may mga negativity. Tahanan ninyo sa loob, sa labas, maging sa pukok. Kung pupunta kayo sa pukok, okay? Sin. Kaya po, may Christmas dahil kay Kristo. Siya po ay bumabat ng katawang tao para ilinuman sa atin ang matuwid sa harapan ng Diyos. At kailangan po natin ang manunubos. Kaya po ang Panginoon ay namatay sa cross upang sirain ang lahat ng sumpa ng kasalanan. Po yung buhay natin dito na pansamantala, meron po tayong inilaan ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya po ang acronym po natin ng death, okay? Departure here on earth. Yung nagligtas sa tao, dahil ang nagligtas sa ating lahat ay walang iba. Sumampalataya sa Kanya ay muling mabubuhay. Mamatay and will be with the Lord forever and ever. At tayo po na mga buhay pa. Palataya. Have faith in God and we will be saved. Kaya po sinabi po doon, everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Kaya kung nais po natin na tayo rin po ay maligtas, tayo po ay aanyayahan ko po na sumunod sa maiksing panalangin after. He has risen from the dead. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow. That Jesus Christ, that He is Lord. He is Lord. He saved from every knee, every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus is Lord. Sa Tagalog po, siya ay Diyos, siya ay Diyos. Is Lord. Sa Tagalog po, siya ay Diyos, siya ay Diyos. Siya ay Diyos, siya ay nabuhay ng muli. Siya ay nabuhay ng muli, at siya ay Diyos. Siya ay Diyos, siya ay nabuhay ng muli. Siya
si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay Diyos. Sa oras pong ito, gaya ng Ay Diyos. Sa oras pong ito, gaya ng nasang anak, upang sinuman ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi siya ay magkaroon ng buhay. Ang buhay dito sa lupa ay temporary lamang. Subalit mayroon po tayong regalo. Kaya sinabi ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ang buhay na walang hanggan. Dati, umalis na buhay na buhay. Subalit pagbalik, nasa kanyang higaan, wala nang buhay. As James said, the body without a spirit is dead. Asan na ang spirit at kaluluwa ni Kagawad? When he met an accident, the time, the moment na nag-last breath po siya, the soul and the spirit went home with the Lord, departed from that body. Kaya pagbalik po niya sa tahanan na ito, hindi na po siya humihinga. Hindi po natin hawak ang buhay. Subalit, mapahalad ang Kagawad dahil mayroong Ma'am Jonah, Sir Mac, na nananalangin para sa pamilyang ito. At bago po nawalan ng buhay ang Kagawad, naniniwala po tayo na sila po ay nalumbalik sa Panginoon sapagkat many times gagawin natin ngayong gabi dahil every time na magkakaroon po kami ng Bible study with Kagawad at ang kanilang asawa, kanilang mga anak, I lead them into this prayer of repentance and acceptance. Kaya sigurado po ako sa aking puso, naging kay Ma'am Jonah and Sir Mac, I told them, Kagawad is saved. He is now with the Lord. Eh sa oras na ito, kung nais po natin to spend our eternal destination with God, kumakatok ang Panginoon sa pintuan ng bawat puso po natin. Ang sabi niya, sino mang magbukas, papasok ako at maghahari ako sa Kanya. Kaya sa oras na ito, if we want to spend our eternity with the Lord and if we want to see once again our Kagawad during rapture, inaanyayahan ko po ang lahat na sumunod sa maiksing panalangin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, marami pong salamat marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa iyong dakilang pag-ibig ay at muling nabuhay para sa akin. para sa amin. Sa oras na ito, Sa oras na ito, inaamin ko inaamin ko ang lahat ng aking mga ang kasalanan, lahat ng aking mga kasalanan, ang aking mga kakulangan. ang aking mga kakulangan. Patawarin mo ako, Panginoon, Patawarin mo ako, at Panginoon, linisin at linisin ng iyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. Salamat Salamat sa kapatawaran sa kapatawaran na aking tinanggap na aking tinanggap sa oras na ito. sa oras na ito. Nananampalataya ako Nananampalataya ako na ikaw ay Diyos. na ikaw ay Diyos. Tinatanggap kita Tinatanggap kita sa aking puso. sa aking puso. Mula sa oras na ito, Mula sa oras na ito, maghari ka maghari sa buhay ko. sa buhay. Isulat mo Isulat ang mo aking pangalan ang aking sa aklat pangalan ng buhay. sa aklat ng Ikaw na ang master ikaw na ang ng master buhay ko. ng buhay. Salamat Salamat sa buhay na walang sa hanggan buhay na walang na hanggan. aking tinanggap na aking sa tinanggap oras na ito sa oras na sa ito, pangalan sa pangalan ng Ama, ng Ama, ng Anak, ng Anak, ng Espiritu ng Santo, Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong sa Yesus. pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. And amen. Gaya ng sinabi in 1 John 5:12, to those who receive to langit, at lalo na ang regalo ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Dahil itinuring na po tayo mga anak ng Diyos gaya ng pangako niya in John 1:12, to those who believe and receive the Son of God,
to them gave the power, the authority to become children of God. Kaya sa oras na ito, tayo po ay patuloy na makakalapit sa trono ng biyaya ng ating Diyos Ama. Dahil siya po ay ating Ama at tayo ay kanyang mga minamahal na mga anak. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, nilalapit ko po ang buong pamilyang ito. Ay, tatay, pakaiingatan po ninyo ang buong pamilyang ito, Panginoon. Pakaiingatan po ninyo sila, O Diyos, ang kanila pong asawa, ang kanila pong mga anak, mga manugang, mga apo, mga mahal sa buhay. Lord, we are praying, continue to restore their strength, Lord. Comfort them. Embrace them for such a time like this. Patuloy na iparanas po ninyo your presence in their lives. Salamat po, O Diyos, sa pagpapahiram sa pamilya, sa buhay po ni nanay ni Kagawad, sa kanilang mga kapatid for 59 years. At sa pamilyang ito, sa buhay po ni nanay, ang kanilang asawa at ang mga anak po nila. Patuloy na sa inyo po namin tinitiwala ang pamilyang iniwan pansamantala, na maging matatag po sila sa kanilang pananampalataya, then one day, we will meet Kagawad again. Maging ang lahat ng nakiisa sa ganitong gawain, pagpalain po ninyo ang bawat isa, hanggang maihatid sa huling hantungan ng katawang lupa ni Kagawad sa araw ng bukas. Lord, ang pagsama po ninyo, ang patuloy po nilang maranasan. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin sila tinitiwala ng lubos sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. Ang samantala po ay Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa pakikiramay sa amin. Tanggal ha, bunot doon ay sa upuan. Doon sa likod ng upuan. Tulad po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng narito po ngayon at nakikiramay po sa amin sa pagdadalawhati po namin sa pagkawala ng aking ama. Sa part po namin bilang pamilya, napakasakit po talaga ng pangyayari. Kasi umalis, tulad nga po ng sabi nila Pastora, umalis po ang papa ko ng naka-tuck in ng shirt niya. Suot niya yung favorite na damit niya, nakaano siya. Tapos nagpaalam pa siya, pumunta pa siya, lumibot. Nagsabi daw pa, kinikwento ng mga tao sa amin na Ken, babagadaya, bikirwa ay ipapaano siya daya, may terkunoy, ay say gabay ito yung mga luya 20 blas. Tapos pumunta pa siya doon sa daycare para mag-hi ata or pupuntahan niya si mother ko para humingi ng pera, pero nagsabi daw siya sa mga bata doon at mga magulang na Merry Christmas, alis na ako. Parang ang lakas-lakas ng tatay kong umalis ng bahay, pag uwi nandyan na siya, wala nang buhay. Parang bilang isang anak na super close sa tatay ko, sobrang sakit. Hindi ko ma-explain kung gaano kasakit yung nararamdaman po namin ngayon. Pero tulad nga ng sabi po nila, Pastora, ang buhay ay hiram lang po natin sa Panginoon. Siya lang din po ang nakakaalam kung kailan at kung saan niya kukunin. Kaya bilang isang Kristiyano, naniniwala ako na sa kabutiang loob ng tatay ko, kasama niya na ngayon si Lord sa langit. Maraming nagkukwento or nagsasabi sa amin na buhay pa daw yung papa ko doon sa video. Sabi, kaya ito mo nakasarap sa pansala ng taon, Kunwari. Pero sarap ko siguro. Ano, wala eh.
ano dito. Yun. Inunan niyo pa kami. Oo. Ah, Anak na yung da. Nasinisip tayo. maganda man Muna kami na makapagbahagi sa inyo ng mensahe ng ating pong Panginoon sa gabing ito. At the same time ay magbibigay ng tribute ang pamilyang itong paiksing oras. Salamat po sa inyong lahat. Okay po, so bago po tayo makinig sa salita ng ating pong Panginoon, once again, in behalf of the whole Jesus is Lord Church Lingayen, ay kami po muli ay meron pong matututunan sa gabing ito. Okay po, so salamat po sa inyo po at inaanyayahan ko po ang lahat na kung maaari ay tayo pong lahat ay tumayo sa oras pong ito at umpisan po natin ang gawain na ito sa pamagitan ng pag-awit po natin ng pagsamba sa ating pong Panginoon na pangungunahan po tayo ni Brother Charlie Del Rosario po natin. Nanatili, hindi na mapawi o may kukubli maging sa huling sandali. Sandigan ng pusong nasugatan sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon. Salamat. Minsan pa po, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuto, hindi na mapilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kapiguan. Asang sa'yo nang gagaling sa pagtuturo at pagtuturo.
pusong nasugatan sa Manatili po tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. At tayo po ay manalangin. Aming mabuting Diyos at tapat na Diyos, kami po, Diyos, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, na kung saan, Panginoon, dinako po ninyo ang aming pong mga panyapat sa lugar na ito, upang ikaw, aming Panginoong Yesus, ay maitaas, maluwalhati, mapasalamatan, maitanghal at maparangalan. Salamat po, Panginoon, na sa mga pagkakataong ganito, kami, Panginoon, ay malaya o Diyos na makalalapit sa iyong banal na trono. Dalangin po namin, aming Ama, na kami, Panginoon, ay iyong marapatin, patawarin, linisin, sa ano pa mang karumihan o kasalanan na nakikita niyo pa sa aming pong mga buhay, sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. Mga kasalanan na siyang magiging hadlang upang hindi po kayo tuluyang makakilos sa aming kalagitnaan. Ama, patawarin niyo po kami, linisin po ninyo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa mga kayo ay may pangako na kung ipapahayag ng aming mga labi ang aming mga kasalanan, kayo po, Diyos, ay tapat at banal at handang patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Kung kaya't sa oras na ito, aming Ama, inaangkin na po namin ang iyong pagpapatawad, ang iyong paglilinis. Salamat po, Panginoon, na kami ay minarapat na po ninyo na makapakinig, Father God, ng iyong banal na salita. Kaya, Ama, sa oras po na ito, patuloy po namin, Father God, na inaanyayahan ang iyong banal na Espiritu na siyang manguna, na siyang maghari, na siyang maging aming tagapagturo sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong lingkod na iyong gagamitin na magbabahagi ng iyong salita sa buhay po ng aming pong brother engineer Marlon Manawis. Dalangin po namin, aming Ama, na sila po, Diyos, ay puspusin po ninyo ng iyong kapangyarihan, ng iyong anointing. At patuloy, Panginoon, na mangusap po kayo sa kanilang puso. Tanging ang kalooban niyo po lamang, tanging ang mensahe niyo po lamang ang lumabas sa kanilang bibig, Father God. At hayaan po ninyo ang bawat salita po ninyo na aming pong maririnig, Father God. Ito, O Diyos, ay matanggap po namin ng buong buo. Ipaunawa niyo po ito sa amin, Father God, sapagkat kanina pa lang ay naniniwala po kami na nilinis na po ninyo kami at ginawa niyo na pong karapat-dapat ang aming pong mga puso, ang aming pong mga buhay para makapakinig na inyong salita. Salamat po, aming Ama, dahil alam po namin, Father God, na kayo ang mangunguna, kayo ang maghahari, kayo ang mangungusap sa bawat puso ng inyong mga anak na narito sa lugar na ito na makikinig na inyong banal na salita. Salamat po sa inyo, aming Ama. Ngayon pa lang, Lord, ay naangkin na po namin ang katagumpayan ng inyong gawain na ito. Salamat din po, Father God, sa iyong banal at makapangyarihang dugo na siyang ibinalot niyo na po sa lugar na ito, sa tahanan ito, at maging sa buhay ng bawat isa po sa amin na narito sa lugar na ito. Salamat po sa inyo, aming Ama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi na po, Amen. Okay po, pwede na po tayong maupo sa oras nito sa presensya ng ating pong Panginoon. Gaya ng sinabi ng Panginoon in Matthew 18 verse 20, kung po nila sila kasi sila po ay walang iba kundi si Engineer Marlon Manawis po natin. Pwede po ba nating palakpakan ang Diyos sa kanilang buhay? Okay po. Thank you, Pastor. Magandang gabi po sa ating lahat. So, kanina po nasabihan ako ni Pastora na nakita ko kanina, uy, si Ma'am Jo na pala Manawis. Hindi ko alam kasi ginagamit niya yung, of course, yung kanyang husband, family name. This is Kasipit. Pero nung nakita ko yung tarpaulin sa labas, ay, ka-apelido ko pala si yung ano, yung sumakabilang buhay, yung father ni Ma'am Jonah. At any rate, ang ilagay po sa akin ng ating Panginoon is to share yung comforting word para sa family, which is
I think yun yung pinaka ngayong gabi na bukas ay ihatid na sa kanyang huling hantungan yung ating kagawad Manawis. Sabi ng ating Panginoon ay lahat ng pa man ay mayroong yugto o schedule ang bawat sitwasyon ng buhay po natin. Sabi doon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 4, there's a time for everything, sabi niya. There's a time to weep. There's a time to laugh. A time to mourn. And a time to dance. Ngayong mga panahon na ito, for the past few days, sa pamilya ng Manawis family ni Kagawad, it's time for them to mourn dahil nga sa yao ng kanilang head of the family, si Kagawad Manawis. Pero alam niyo po ba na during this time of mourning, sabi ng ating Panginoon ay malapit siya doon sa mga puso ng mga nalulungkot. Well, ang kabuuan ng pamilya, yung pamilya ni Ma'am Jonah, ni Brother Mark, at yung kabuuan ng Manawis family sa lugar na ito, alalahanin po natin na ang presensya ng Diyos during this time of your mourning ay nasa sa inyo. Kasi po, pinangako po ng Diyos yan. Sabi niya sa Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Yung mga brokenhearted daw, during this time, alam na alam po natin na yung kabuuan ng pamilya ay they are brokenhearted. Nararamdaman nila yung sakit nung yao ni Kagawad Manawis. Pero alalahan din po natin na pinangako ng Diyos na sa mga panahon na ito, malapit ang Diyos doon sa mga broken-hearted at lalong-lalo na for those who are crushed in spirit. Nung nakita ko po yung sa GC ng GIL family, kung pinikwento ni Pastora kung paano yung grief na nararamdaman ni Sister Jonah, ito yung time na yon. And I know na ang Panginoon po natin ang siyang nagbibigay sa kanila ng kalakasan upang magpatuloy. Dahil yung nararamdaman po nila na grief, yung lungkot po is talagang sobrang napakabigat. Bawat isa po sa atin, naranasan natin ang mawalan ng mahal sa buhay at talagang napakabigat. But alanahin po natin na yung presensya ng Diyos ay siya pong nagpapagaan sa lahat. God lightens the burden nung grief po natin during these times. Lalong-lalo na He draws near. Ang ating Panginoong Diyos ay lalong lumalapit. Lalong-lalo na kung ikaw ay humahawak sa kanyang mga pangako. So in our sorrow, alalahanin po natin yung family ni Kagawad Manawis na sa mga panahon na ganito, panahon ito ng kanilang mourning, in their sorrow, they are never alone. Hindi po sila nag-isa. Kasama po nila ang ating pong Panginoon. So mga pagkakataon na ganito, maaaring yung sitwasyon natin o sitwasyon po nila ay maaaring ma-overwhelm po sila. Lalong-lalo na nung malaman po nila yung nangyari kay Kagawad, yung pagkakakwento ng aming pastora, kung paano umiyak at nag-grief si Sister Jonah. Dahil yung pagkawala ng isang mahal mo sa buhay, nagkakaroon ng void, nagkakaroon ng parang nabebekant yung puso mo. Nagkakaroon ng void yung puso. Pero tulad ng binasa po natin sa Psalms 34 verse 18, sinasabi niya po dito na very powerful that the Lord is close to the brokenhearted
malapit ang Diyos doon sa mga broken-hearted. So, ang ating pong Panginoong Diyos is not distant. Hindi po siya malayo sa mga sakit, sa mga pain na nararamdaman po natin. Nakikita po niya ang bawat luha na pumapatak sa mga mata po natin. Alam po niya na ang bawat sakit na naranasan natin, meron po siyang promise na siya po ay malapit sa bawat isa. Lalong-lalo na doon sa mga nagluluksa sa mga panahon na ito. Alalahanin po natin ang ating pong Panginoong Hesus. Siya po isang Diyos. Naranasan din po niyang umiyak noong namatay ang kanyang kaibigan, si Lazarus. Kung titingnan po natin yung pinakaigsing verse sa Bible, sa John 11, chapter 11, verse 35, sabi doon, Jesus wept. Siya po ay umiyak noong namatay si Lazarus. Hindi po niya pinigilan yung sarili niya para hindi niya ilabas yung kanyang nararamdaman. Hindi po siya nagpigil. Talagang siya po ay umiyak nung umuwi yung kanya pong kaibigan na si Lazarus. Kaya po, sa pamilya, kay Sister Jonah, sa kanilang, sa mga mahal sa buhay ni Kagawad Manawis, alalahanin po natin na hindi kayo iiwan ng Diyos. Kailangan kumapit lang tayo sa Kanya, patuloy na manalangin na sa darating na mga panahon, maintindihan natin kung bakit nangyari ito. Kasi ang sabi ng Diyos, lahat ng mga bagay na nangyayari ay mayroong purpose. Maraming sa ngayon hindi natin maintindihan. Pero sa plakad ng panahon, we will realize na mas maganda ang plano ng Diyos sa bawat isa po sa inyo na nagkulok sa ngayon. Yung lamang po at magandang gabi sa ating lahat. Okay po, salamat po our beloved Engineer Marlon Manawis for that very comforting words na inyo pong naibahagi sa pamilya pong ito. So may I ask Ma'am Jonah and Kuya Mac and the rest of the family members kung nandyan po tayo, pwede po ba tayo dito po sa dito po Ma'am Jonah, dito po kayo. Okay, because I just want to read John chapter 14, another comforting verse. Okay, John 14 verses 1 to 6. Ayan si Nanay. Good evening po, Nanay. Ang sabi po dito, do not be worried and upset. Jesus told them, believe in God and believe also in me. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Sabi niya, manampalataya kayo sa akin at manampalataya kayo sa Ama. Okay? There are many rooms in my Father's house, ang sabi ng Panginoon. And I am going to prepare a place for you. I would not tell you this if it were not so. And after I go and prepare a place for you, I will come back and take you to myself, so that you will be where I am. You know the way that leads to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. So how can we know the way to get there? And Jesus answered him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, ang sabi ng Panginoon. So gaya po ng naibahagi po ng ating mahal na Engineer Marlon natin, ang ating Panginoon ay sobrang lapit po sa atin ngayon na tayo po ay nagdadalamhati sa pagpapauwi ng Lord sa buhay po ni Tatay Kagawad po natin. Dahil sila po ay nagsilbing inspirasyon sa pamilyang ito, sa barangay na ito. He touched many lives. At marami po tayong mga lesson learned. Lalo na magaganda. Siyempre may mga negativity. To grieve. Talagang malulungkot po talaga tayo dahil maaalala po natin si Tatay. Kada sulok ng lugar ng ito, sa tahanan ninyo, sa loob, sa labas,
maging sa Pukok, kung pupunta kayo sa Pukok, okay, ay maaalala po ninyo si tatay. Pero hanggang dyan na lamang po ang buhay ni tatay natin. Dahil gaya po ng pinag-aralan natin, life is short. Life is short. Mapalad si tatay, 59 years old. How about the others? Nasa sinapupunan pa lang. Mayroong iba, 1 day old pa lang. Hindi po natin alam ang araw natin. Pero ito po yung sinabi ng Biblia, death is sure. Siguradong tayong lahat ay mayroong hangganan ang buhay dito. Bakit? It's all because of sin. Ito po yung na-explain ko noon. Dahil sa kasalanan, kaya pumasok ang kapangyarihan ng kamatayan. Subalit ito po ang good news. Christ is the cure for that sin. Kaya po, may Christmas dahil kay Kristo, siya po ay bumabat ng katawang tao para iligtas ang sangkatauhan sa lahat ng kasalanan. At tayong lahat ay mga makasalanan. Sabi ng Biblia, wala ni isa sa sino man sa atin ang matuwid sa harapan ng Diyos. At kailangan po natin ang manunubos. Kaya po ang Panginoon ay namatay sa cross upang sirain ang lahat ng sumpa ng kasalanan at bunga nito ay kamatayan. Okay? Kaya po nung sinabi niya, it is done, tinapos na ginibat sinira ang sumpa ng kamatayan na bunga ng kasalanan. Kaya po to those who believe, sa lahat ng sasampalataya sa ating pong Panginoon, mayroong rooms in heaven. Kaya po yung buhay natin dito na pansamantala, mayroon po tayong inilaan ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya po ang acronym po natin ng death, okay, departure here on earth, arrival to heaven, kung tayo ay sasampalataya sa ating pong Panginoon. Dahil siya lamang po ang daan, walang ibang daan maliban sa ating pong Panginoon. Walang anumang reliyon na nagligtas sa tao, dahil ang nagligtas sa ating lahat ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao, isinilang nagkatawang tao at namatay sa cross, inilibing at pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay at siya po, after 40 days with his disciples, umakyat sa langit at siya'y patuloy na nananalangin para sa ating lahat na tayo ay manampalataya, manumbalik sa Kanya upang tayo ay makapunta sa langit. Gaya ng pinag-aralan natin noong nakaraan, dadalawa lang naman po ang final destination natin. And I asked everyone, where do you want to spend your eternity? Siyempre lahat tayo gusto natin sa langit. Amen. At ang nag-iisang daan, ang katotohanan at ang buhay ay walang iba ang ating Panginoong Hesus lamang. So that is not the end for those who belong to Christ, kasi merong eternal life na regalo ng Diyos sa atin. Okay? So this is just a temporary goodbye sa tatay. Ako, naranasan ko pong nawala ng tatay. Ganon din po si Engineer Marlon. Sila, both na. Ako, mayroon pa po akong nanay, 97 years old. At mahirap pag walang magulang. At least mayroon pa akong isang magulang. Kaya po, this is just a temporary goodbye. At tandaan po natin, we will meet tatay again when pag dumating na ang Panginoon, mamaya o bukas. Bakit? Di po ba yung pinag-aralan natin?
sa 1 Thessalonians chapter 4, no po, muling babalik ang Panginoon sa pagtunog ng trumpeta. Siya ay sisigaw. Ano kaya ang isisigaw ng Panginoon? Sabi ko nga, Lord, ano kaya isisigaw mo? Kasi yung sinabi ni Engineer Marlon kanina, nung binuhay niya si Lazarus, sabi niya, Lazarus, come forth! Malamang lahat ng mga nasa grave doon sa mga ang tawag dito sa tomb doon po sa libingan na sumampalataya. Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat no? Sa isang kisap mata, ang lahat ng namatay na sumampalataya sa Kanya ay muling mabubuhay. Kaya ito po yun Kahit may lungkot po tayo, there is hope. Because our God is alive. He is our living hope. Kaya po, sabi niya in John 11:25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sabi ng Panginoon, sino man. Ang kausap niya si Martha, yung kapatid ni Lazarus. Yung sinabi ni engineer natin kanina, sino man ang sumampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, siya ay muling mabubuhay. Kaya po yung earthly body na ililibing bukas sa alabok, ibabalik kung saan tayong lahat ay nagmula sa alabok. Pagdating ng Panginoon with the soul, the spirit that will rejoin in that earthly body, kung nabubulok na o mamaya o baka bukas, hindi natin alam kung kailan ang muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya kailangan lagi tayong handa. Okay? Ay ito ay muling mabubuhay into a glorified body na kailanman hindi na mamamatay and will be with the Lord forever and ever. At tayo po na mga buhay pa, tayo ay sa isang kisap mata mawawala sa mundong ito. And we will gather in the air. Ito po yung tinatawag na rapture. We will be caught up in the air. Kaya muli po nating makikita ang mga mahal natin sa buhay na sumampalataya sa Panginoon na nauna na silang umuwi na doon ay buhay na buhay at kapiling na ang ating Panginoon. Now, the Word of God is comforting the family for this truth. Okay? That heaven is real, hope is real. Amen? So Christ is our hope beyond the grave. Oh, may pag-asa, di po ba? Anong gagawin lamang natin? Sumampalataya lamang po tayo sa ating Panginoong Jesus. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Believe. Okay? So, alam ko po na marami pong mga alaala na naiwan si kagawad natin, lalo na sa kanilang asawa. Kaya darating ang panahon, ano po, ngayon pa lang nakikita at nararamdaman ko na ang puso nila ng pamilyang ito. But then, magpakatatag po kayo at patuloy po kayong manampalataya sa ating pong Panginoon. Dahil one day, we will meet Tatay again. Okay po? So, naintindihan po ba natin? Okay, so, nais ko po na ang lahat ay tumayo sa oras pong ito. Yung pong isang acronym po ng death, departure here on earth, arrival to hell. Where do you want to spend your eternity? Iisa lang naman po ang nagligtas sa ating lahat. And He is the only way. Walang ibang way. Kaya sinabi niya mismo ang Panginoon, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa aking Ama maliban sa akin. Kaya ano ang kailangan po natin? Sumampalataya. Maniwala po tayo ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus ay Diyos ng katawang tao, namatay sa cross dahil sa atin at muling nabuhay para rin po sa atin. Kaya po ang kailangan natin ay sumampalataya. Have faith in God and we will be saved. Kaya po sinabi po doon, everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Kaya kung nais po natin na tayo rin po ay maligtas, tayo po
ay aanyayahan ko po na sumunod sa maiksing panalangin after we sing this worship song, Charles. He is Lord, He is Lord. Okay po, at pagkatapos po, after I pray for the family, I will ask our Ma'am Jonah, the eldest of the member of the family, to have tribute sa kanyang daddy, sa kanyang tatay. Okay po? Sige po, awitan po muna natin ang ating pong Panginoon. Kantahin po natin ang nasa Romans chapter 10 verse 9. It says there, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kaya po, awitan po natin ang ating Panginoon mula sa ating po mga puso sa oras na ito. He is Lord. He has risen from the dead. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow. Every knee shall bow. Every tongue confess. Every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ is Lord. Minsan pa po, He is Lord, He is Lord, He is Lord. Oh, He is Lord, He is Lord. Yes, hallelujah. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ is Lord. Sa Tagalog po, siya ay Diyos, siya ay Diyos. Siya ay Diyos, siya ay Diyos. Siya ay Diyos, siya'y nabuhay ng muli. Siya'y nabuhay ng muli, at siya ay Diyos. Lahat ay luluhod. Lahat ay luluhod. Lahat ay magsasabing, lahat ay magsasabing na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay Diyos. Sa oras pong ito, gaya ng nasusulat in John chapter 3 verse 16, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinuman ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, mga magulang ko, mga kapatid,